tumaas ang inflation sa Pilipinas nitong nakalipas na buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, kabilang po sa mga pangunahing nakapag-ambag sa pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular ng karne ng baboy at ng bigas. Samantala sa survey ng Pulse Asia, Hi po, good afternoon po. Hello, good afternoon. Opo po kayo. Thank you. Mrs. ano po pangalan nyo? Ako si Caroline Rose Sagun. Mrs. Sagon, ano pong work nyo? Isa po akong Assistant IT Officer sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ilang taon na po kayo sa trabaho nyo? 30 years this coming January. Matagal-tagal na din po pala. May ilan lang po kaming katanungan tungkol po sa inflation. Ano po ang masasabi nyo sa sahod mo kumpara po sa trabahong ginagawa mo? Salamat sa Lord kasi okay naman ang pasahod ng Hagcor kumpara sa ibang mga government offices. Marami kaming add-ons tulad ng meron kaming provident fund, merong personal evaluation, at may kaakibat yun na monetary. So, yun, okay naman siya. Mayroon bang mga pagbabago sa sahod o kondisyon sa trabaho mo kumakailan? Kung meron, ano ito? Wala naman so far, as is pa rin yung ginagawa ko, process ng mga bills payments sa communications kasi under IT ako. Anong mga hamon ang nararanasan mo sa pagbabalanse ng trabaho at personal na buhay? Paano nakakaapekto ang sahod mo dito? Pagbabalanse sa trabaho at personal na buhay. Malayo kasi ang office namin, nasa Manila. Tapos, nandito kami sa Cavite. So, when it comes to travel time pa lang, ubos na yung oras mo. So, dahil sa traffic kung minsan, yung mga, lalo na pag umuulan, so wala tayong magagawa kundi mag-adjust ka talaga. Kailangan sumunod ka kung ano yung oras ng time in and time out. So, ganun. Babawi na lang ng personal sa personal, when it comes to my personal naman, pag day off na lang ako pumabawi sa family ko. Ano sa tingin mo ang mga batayan ng pantas na sahod sa trabaho mo? Sa tingin mo ba naaayon dito ang sahod mo ngayon? Sa tingin ko naman, oo. Okay naman. Sa inyo po, gaano kahalaga ang mga benepisyo tulad ng health insurance o leave sa kasiyahan mo sa trabaho? Malaking bagay yun na meron kaming healthcare kasi katulad nung nakaraang ilang years ako na heart bypass ang husband ko, sagot ng company yung kanyang operasyon. So, pag nagkakasakit, automatic na yung mga accredited hospitals ng company, pupunta lang kami doon, ipipresent mo lang yung ID mo, tatanggapin ka. So, malaking bagay ang mga benefits. Paano naapektuhan ng inflation ang kakayanan mo matustusan ng mga pangunahing gastusin tulad ng renta, pagkain at kuryente? Salamat sa Lord kasi hindi na kami nagre-rent ng bahay. Pero yung mga bills, kuryente, wifi, mga ganyan, katulad sa pamamalengke, kung noon, per kilo yung mga binibili kong sibuyas, bawang, mga ganyan, babawasan mo na lang, tsaka yung bawas sa pagkain, kung noon, 1 kilo, isang lutuan, nagbabawas na lang kami na para matugunan yung pangangailangan. May mga pagbabagong ginawa ka ba sa paggastos dahil sa pagtaas ng presyo? Ayun nga, nag-adjust ako sa yung mga expenses namin. So, kung noon, lumalabas para kumain sa labas, instead na kakain ka sa labas, magluto na lang. Total, kaya din naman natin lutuin yung ibang nabibili sa labas. So, kung kumakain man sa labas, hindi na siya yung katulad ng dati na madalas. Paminsan-minsan na lang. Sa tingin niyo po ba, ang kita mo ay sumasabay sa pagtaas ng presyo o mas mahirap ka na bang tustusan ng mga pangangailangan ngayon?
Sa awa ng Diyos ngayon kasi si Ezra na lang yung nag-aaral. So, working na yung dalawang kapatid niya. So, kahit na may inflation, minsan, hindi na rin kasi ganun karami din yung niluluto ko dahil wala dito yung dalawang kapatid niya. So, bagamat minsan talagang ramdam mo, sobrang grabe yung pagtaas ng mga bilihin. Pero, yun na, adjust lang talaga. May binago ka ba sa buwanang budget mo dahil sa mga hamon sa ekonomiya? Nagbawas na ng mga ano. Kung noon lagi kang kung instead na puro karne, maggulay-gulay, isda na lang para at least hindi masyadong mahal. Kung may gusto kang baguhin sa sahod o kondisyon sa trabaho mo, ano ang unahin mo at bakit? Sa trabaho, wala akong pwedeng gawin doon na pagbabago kasi routinary na yun na yung job grade, yun na yung job description ko. So, wala akong paraan para baguhin yon. Pero yung, yung isa? Kondisyon po sa trabaho niyo. Ano pong unahin nyo at bakit po? Sa pagbabago sa trabaho, wala akong way para baguhin yung trabaho. Sa sahod po? Sa sahod, likewise. Kasi, naman yan implemented by the government. Wala akong karapatan para magkaroon ng adjustment sa sahod ko. Unless ma-promote ako. So, yun, may pagbabago sa sahod ko pag may promotion, diba? Ayun lang po yung mga katanungan namin. Maraming salamat po sa oras at binigay niyo po para sa amin. Congratulations, salamat. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Kasi sa totoo lang, lahat tayo nakakaranas ng hirap. Oo, may mga bagay rin na hindi natin maintindihan kung paano masosolusyonan. Pero mas pinipili natin magpakatatag kahit na anong pagsubok ang dumating. Kasi mas iniisip natin, walang patutunguhan kung laging iisipin na hindi kaya. Mas nagpupursige tayo sa mga pagkakataon na alam nating kayang lagpasan. Ang problema,